There are agreements on combating transnational crimes, higher education, and air services. Nasa 3 kasunduan ang lalagdaan ng Pilipinas at Kingdom of Cambodia sa magaganap na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula September 7 hanggang 9. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Ambassador Angelica Escalona, may kaugnayan ito sa paglaban sa transnational crimes, edukasyon at air services. Gayunman, wala pang detalye ang opisyal kaugnay ng nilalaman ng naturang mga kasunduan. Makikipagpulong ang Pangulo kay Acting Head of State ng Cambodia na si Hun Sen at Prime Minister na si Hun Manet. Bukod sa pagpapalakas ng kooperasyon, hihingi rin ng suporta si Pangulong Marcos sa Cambodia para sa chairmanship ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa taon 2026. Una is to expand economic cooperation, meaning bilateral and intra-ASEAN trade. Second is yung strengthening cooperation in addressing transnational crimes at kasama dyan ang human trafficking. And finally, we want to seek support for the Philippines chairmanship of ASEAN in 2026. Makikipagpulong rin si PBBM sa mga negosyante sa Cambodia. Ayon sa DFA, nais ng Pilipinas na mapalakas ang export nito sa naturang bansa. Well, we're hoping kasi na makapag-export tayo ng more Filipino products. We're looking at food, beverages, pharmaceutical products. We're also looking at franchising, yung mga Filipino franchises doon. And we hope to have more Cambodian tourists coming to the Philippines and more Filipino tourists going to Cambodia. Pagdating ng Pangulo sa Cambodia sa Linggo, agad na makakaharap niya ang Filipino community doon. Sa datos ng DFA, aabot sa 7,500 ang mga Pilipino sa Cambodia na ang karamihan ay nagtatrabaho sa education at service sectors. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.